Kita nyo naman si Alex mga kapatid, di ba? Ang linis, di ba? Ayan, oh, ang linis-linis niya mga kapatid. Dahil nagpa-truck wash tayo. Pagod mga kapatid, dumudulas kasi. Kunti na lang at tapos na. Gusto tayo rito. Ito lang naman ang mahirap eh. Itong buhay ng isang flat deck truck driver dito sa Canada mga kapatid. Ayan mga kapatid, lalarga na tayo mga kapatid. Yung load na meron ako, tinawagan ko, sabi nila close sila bukas, Monday na raw, hanggang Friday close sila. May inventory daw, hindi sila nagre-receive ng pick up. So, tumawag ako sa dispatch ko, sinabi ko sa kanya, tinatawagan niya. So, let's see kung anong mangyayari. So, bale, yeah, nakita nyo kanina, nakapamasyal kayo mga kapatid, ano, sa Wack Bennett Dam dito sa Hudson's Hope, British Columbia. So, ayan yung, yung dam, Nakapasok tayo dun sa loob. Na-experience natin makapunta, sa mismong mga turbines nila, Actually, yung turbine nasa baba. Baka yung sa baba na yan, mga transformer, Yan. So, hindi tayo makakapagpalipad dito ng drone natin. Kahit binigyan tayo ng authorization ng Transport Canada sa nakikita ko, kahit hindi ko itanong, pretty sure, restricted. Kahit doon naman sa banda ron, sa labas nitong dam, wala naman akong pwedeng pagparkingan, So, hindi ko alam. Let us see kung meron akong pwedeng pagparkingan mamaya doon sa may bandang gilid lang, Sa may bandang gilid lang doon. Kung pwede tayo magpalipad doon, mag-check uli ako. So, babaguhin ko yung, location, bago tayo magpalipad. Kung pwede pa. Kasi maghihintay din naman tayo ng info kung ano sasabihin ng dispatch kasi hindi mo na ako lalarga hanggat walang sinasabi sila na bumaba na ako pabalik ng Edmonton. Maghihintay ako ng konti rito mga kapatid, So kita-kita tayo doon maya-maya lang mga kapatid, Ayan. Isang magandang araw. Good morning mga kapatid, good morning. Isang foggy morning sa lahat ng ating subscribers, viewers, at sa lahat ng ating kapatid at brother sa ating channel. Good morning, magandang araw, saan man kayo nandun. Tapos na tayong mag-load OSB lumber papuntang Minnesota, USA. Ang layo natin doon is 2,700 kilometers from here, bali sa Monday ang delivery. So marami tayong oras kasi magre-reset tayo. And ayan ang panahon mga kapatid. Kapag winter, iniisip namin pag ganyan, low visibility, madulas na daan,
no, mga kamoting ibang drivers, ano, lalo na yung mga nagkakat sa amin, ano, na akala nila is parang four-wheelers lang kami, no. And yan, ito pang isang matindi, itong in 400 meters, turn right on Highway 2. Ganitong weather condition, ano, hindi pwedeng mabilis ang takbo dahil kapag merong nakastop, ano, sa pool sigurado diyan nangyayari yung mga karambola, no, combination ng foggy, low visibility, no, and then madulas na kalsada, no, yan na, karambola na sa interstate kapag mabilis. Sa Amerika, napakabilis ng mga truck doon kahit ganito, kahit madulas, ang bibilis nila magmaneho doon dahil ang speed limit doon is mas mataas Turn right on Highway 2. compared dito sa Canada. So yun ang nangyari ngayong umaga, mga kapatid, ano. Hindi na ako nakapag video dun sa loob kasi medyo na-busy ako kasi nag-tarp ako ng load, ano. And na medyo nahirapan yung loader sa akin kasi hindi magkaayos yung weight ko, no, yung distribution. Yung pala mali yung nakasulat na timbang doon sa bill of lading nila, 46,000, pero hindi siya 46,000, ano. Nung tinimbang ko siya, 48,700 pounds. Kaya hindi magkaigi. Sabi ko, hindi 46 to, mas mabigat to. So pinabawasan ko siya. Kung nung una pa lang nilagay nila yung tamang weight doon sa bill of lading, hindi na sana nag-adjust pa, no. And then atras abante ako, no, kasi baka ako hindi lang level yung ground, pero ang totoo is sobrang bigat yung iniloload nila sa akin. So tuloy-tuloy ang ating biyahe, mga kapatid, ano. Samahan nyo ako sa patuloy ng biyahe ng buhay. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid. Isang magandang araw. Isang magandang umaga, mga kapatid. Good morning, mga brad. Start of the day. Palis na tayo. Dito tayo natulog kagabi. Palipas ng magdamag. At ready na tayo ngayon mag rock and roll. Good morning, mga brad. Masyado makita yung likod. Wala ako kasing utility light. Kailangan ko magpakabit. Kaya madulas ang parking lot dito, kapatid. Pagka yung madulas na ganito, pag inapakan mo ng agad-agad yung yung silinyador, dudulas lang yung gulong. Mas mabuti yung dahan-dahan, dahan-dahan na pag-apak sa silinyador para hindi dudulas yung gulong, ano. Oh, wag kang tumakbo, brother, hindi kita mababangga. Dahan-dahan lang ang apak, mga kapatid, ano. So bale magre-reset tayo sa Winnipeg na, no. May mga asikasuhin kasi ako na papeles. Meron din akong physical exam sa sa family doctor, ano. And may mga kailangan din akong ayusin kay Alex. Magpapalit ako ng water separator kasi tumaas na. Nung lumamig, tumaas na siya. Sabihin, madumi na, no? And kung ano man yung mga kailangan kong bilihin for winter time, bibilihin ko na rin, ano? Hindi ko alam kung maaasikaso ko yung utility light. Tignan ko kung may schedule ko yung utility light, kasi kailangan ko utility light sa pag umaatras,
Pag lumiliko ng konti, para makita ko kung sasabitan ako. At least maaninag mo pag may utility light, ano? Turn left at the traffic light. So ito na ang aming kalbaryo kapag winter time. Yung dulas ng kalsada, no? Malapitin kami lalo sa aksidente. So, walang eksperyensyadong truck driver kahit 30 years, 40 years ka pa nagdadrive. Kung binayolate mo naman ang speeding sa madulas na daan, walang experience yan. It will not matter really. Siguro 5% ng experience mo or 10% ng experience mo sa loob ng 30 years, 40 years, kapag masyado kang mabilis sa kalsada na pag madulas at nag-i-snow, hindi magmamatter yan, yung experience na yan, no? Yung law of physics, mag-a-apply palagi yan. Baguhan ka man na truck driver, seasonal experience, ang law of physics, mag-a-apply yan all the time. Walang palya, walang pinipili yan, mga kapatid. Kaya pagka ganito, kailangan talaga na maingat, tandahan, no? Hindi kailangan magmadali. So, magdadaan tayo ng truck stop maya-maya lang. Magsha-shower tayo. And then, dire-diretsong biyahe natin. Ang dating natin ng Winnipeg, bukas pa ng umaga. Bukas ng umaga ang target ko kasi para Friday, may mga magawa pa ako, no? Kasi may mga papeles akong i-gather na kailangan. Kailangan makarating ako ng mas maaga. So wala tayong sasayanging driving hours kasi recap na lang ang gumagana sa akin since Sunday, puro recap hours na lang ako, no? In 800 meters, take the ramp on the right ang to Highway nagagamit 1 ko. East toward 16th Avenue North. So kailangan ko mag-reset bago ko pumasok ng US para at least complete 70 hours ako ulit. Malamig. Kita nyo naman, ha, tambak yung snow. Papunta tayo sa delivery natin, ano, dito sa lumber na dala-dala ko, na pinick up ko sa Alberta, no. Madilim pa. Linisin natin po ating headlight para maganda ang buga ng liwanag. Check natin mga ilaw natin dahil madilim pa. All working ba? Signal light, flasher light, marker light, low beam, high beam, daylight running, daylight running light, fog lamp, gumagana lahat sa harap, mga kapatid. Side signal light, gulong, lug nuts, okay.
And then hindi nahila yung lock ng ating fifth wheel. Mga gulong matigas, all good. Ang ating mga kargamento dyan, damage. Yung chain, tarp, yung ating walis, load natin, hindi gumalaw. Ayan, tarp hindi natanggal, walang naririnig na air leak, lahat ng tornilyo nandyan. Lamig mga kapatid. Yung kotse na yan, yan siguro mga 4 months ko nang nakikitang nandyan lang yan. Inabandona na yan. Nakakapagtaka, hindi pa rin nila yan tinotow, ano. Yan yung ating mga brake light, signal light, plate light, marker light, trailer light, and then mud flaps nandyan. Okay, ito yung na-flat yung nakaraan, tigas pa rin siya. So alright, yan. Trailer signal light, all goods. Mamaya mag-a-untarp tayo mga kapatid, ano. Naku po, napakalamig pa naman ng panahon. Ito na naman ang ating pagtutupi ng tarp. Pagtatarp tuloy, magtutupi ng tarp, ibig kong sabihin. Then nasa natin ito ating repeater, kasi nag-e-error yan minsan kapag hindi napunasan, pagka madumi. Kita nyo naman si Alex mga kapatid, di ba? Ang linis, di ba? Ayan, ang linis-linis niya mga kapatid, dahil nagpa-truck wash tayo last, kailan ba yun? Saturday, no? Kaya malinis na malinis siya. Pero once na nagsabaw ang kalsada, no, yung nagtunaw, wala. Ang gandang tignan ng truck kapag malinis mga kapatid. So yun lang, nag-pre-trip inspection tayo, lalarga na tayo mga kapatid. Kita-kita tayo sa daan. Isang magandang umaga. Madulas ang kalsada mga kapatid. Nandito nga pala tayo sa sa Fergus Falls, mga kapatid. Yan tayo nagtulog sa sa Walmart kasi Sunday, kahit late na, sigurado maraming bakante kagabi kahit late na kasi Sunday. Turn right on I-94 East. So itong Minnesota, North Dakota, tsaka Wisconsin, last week lang nagkaroon ng snowstorm dito, no. Kaya kung nakikita nyo, puting-puti na yung kapaligiran dito, no. Ang Winnipeg, wala pang ganyang snow. Hindi pa siya ganun ka hindi pa covered yung kapaligiran ng snow. Pero susunod na yan, susunod na ang Winnipeg mga kapatid. Oo, ingat-ingat lang tayo. Hindi na tayo masyado nagmamaaga ngayon ng biyahe, kasi una sa lahat pinapauna muna natin yung mga iba, and then check-checkin natin kung may road closure report, just to make sure na yung dadaanan natin walang black ice, Kailangan bago aalis talaga may planning, route planning, check weather report, napaka-importante, kung merong mga aksidente. Ayan, nadulas, madulas mga kapatid, sa totoo lang. Ito yung kalbaryo namin kapag winter time na. Continue on I-94.
yung dulas ng kalsada, no, napakadelikado. Marami na namang karambola. Hindi ko nga alam kung yung mga karambola na nakikita ko sa Facebook recently lang, ano, o baka matagal ng panahon yon. Yung mga iba post lang ng post para lang makakuha ng ano minsan outdated na pala yung information na sinesend nila, no. Pero merong mga iba na confirm, no, na merong mga karambola sa I-70, no. Kaya doble ingat. So far okay ang kalsada dito sa I-94, ano. I-94 to, heading east. Maya lang may kakananan tayo. Malapit lang din tong delivery natin. Meron na lang 170 kilometers away. Nagpalit ako talaga para maliwanag na pagdating ko ron, para pag nag-antarp ako, kita ko na. Ito na naman yung mahirap na part. Masakit sa kamay, masakit sa paa, no. Pero hindi pa ito matindi, mga kapatid, no? Minus 16 lang ito. Pinakamatindi ko na nag-antarp ako is minus 25 with blowing wind pa na, na 20 kph. Kaya talagang grabe. Parte ng ating trabaho. Gusto mo mag flat deck, yan, pag flat deck kasi ganyan, ma-expose ka talaga sa extreme weather sa labas ng truck mo. Pagka dry van or reefer ang inihila mo, ka lang, at atras ka lang sa dock, sila maglo-load, sasarado mo pinto, larga ka na. Ito hindi, magsisecure ka, magtatarp ka pa. Pagka kadalasan mga loads ngayon gusto nila may tarp na, kasi yung kalsada may asin. Pag pumunta lalo na pag bakal yung load, magkakalawang, so nire-require na may tarp. So yun ang ating activity ngayon, mga kapatid, mag-deliver tayo in 2 hours time, and then from there maghihintay tayo kung meron tayong reload or pababalikin tayo sa yard ng empty. So magkita-kita tayo maya-maya lang sa ating delivery location. Magandang araw, mga kapatid. Mga kapatid, patapos na tayong magtupi ng tarp. Pagod, mga kapatid, dumudulas kasi. Kunti na lang at tapos na tayo rito. Ito lang naman ang mahirap pag magtutupi ka ng tarp. Kita nyo naman na yan sa nung last winter, mga kapatid, di ba? Kung gaano kahirap ang magtupi ng tarp. Kunti na lang, tapos na natin to. Dumudulas kasi, mga kapatid, kaya ang hirap itupi. Magaang na nga tong tarp ko yung sa dating kong company sa New Hope. 8 feet drop yon, tapos 2 piece lang, kaya halos 50 kilos yun mahigit. Kapag pagbasa ng ulan yon, hindi ko na kayang buhatin talaga. Ayan. Okay, magtatanggal na tayo ng mga stops. Dalawa pala kami dito, mga kapatid, na
nag-deliver from Pain. Yung isa maaga siya dumating. Itong buhay ng isang flat deck truck driver dito sa Canada, mga kapatid. Nandito tayo ngayon sa US, no? Pag winter medyo kalbaryo tayo, no? Ito yung maraming inaayawan nila ng mga ibang truck driver, yung flatbed, no? Kasi nga mahirap pagka winter, pag umuulan. Yung maaraw okay lang yun, pero pag winter, nako, ang hirap. Naluwagan ko lang pala to. Gawin natin yung yun, makuha natin to. Uy. Yan. Tsaga-tsaga lang. Lahat ng trabaho mahirap, mga kapatid. Walang madaling trabaho. Kahit nakaupo lang yan sa opisina, alam nyo ba? Yung mga nakaupo lang sa opisina, nahihirapan din yan, no? Kahit nga yung pumipetics ka, mahirap eh, di ba? Ang tagal ng oras, di ba? Kahit yung mga nakaupo, mahirap yan. Mahirap din lang din ang nakaupo, no? Ito nga lang trabaho natin, medyo challenging kasi ayan, medyo delikado pag winter, di ba? Pag winter time, medyo delikado. And kailangan din gagamitan mo rin ng diskarte, no? Dito kasi trabaho mo lahat, no? Yung pakikipag-usap sa opisina, sa delivery, no? Paplanuhin mo kapag meron kang problema sa daan, ikaw ang nasa iyo lahat. Decision maker ka, no? Paano makisalamuha sa mga loader para loadan kanila na maayos, no? Makipag-usap sa border officer, no? Pag may problema. Talagang hawak mo lahat, mga kapatid. And then diskarte kung saan katadaan, paano mo i-manage para ma-maximize mo ang hours of service mo, no? Kasi lalo na ngayon na owner operator na kami, no? Owner operator na, kailangan as much as possible ma-maximize mo yung earning window mo, no? At yun ay kapag ka umaandar ang truck mo. Pag hindi umaandar ang truck mo, merong earning possibility like layover, gano'n, ano, waiting time, pero hindi mo ma-max out, no? Kaya base sa available time na meron ka to drive sa US at Canada, kailangan may planning ka, no? Like to take advantage of recap hours para makatakbo ka na makatakbo, no? Hindi yung pag-reset ka na, kahit may recap ka pa, magre-reset ka na, no? Dinidiskartehan talaga lahat. I-manage mo yung ruta mo base sa weather condition, base sa mga traffic na madadaanan mo, no?
So, and then yung mga rules ng hours of service mo, no, isasama mo yan sa planning mo. Kaya hindi ganun-ganun lang ang truck driver, hindi, no. Kung tutuusin pa nga mas mahirap kasi ikaw lahat no, walang magsasabi sa iyo kung anong gagawin mo, kundi ikaw ang magdidiskarte at paplano. Independent ka talaga pag truck driver ka rito sa North America, mga kapatid. Matututo kang magplano, i-value ang bawat minuto at oras na available sa iyo, no, para mabalance mo yung work life mo, social life, personal life, family life, lahat. Kaya salute sa lahat ng ating Pinoy truck driver saan man lupalop ng mundo, no, lalong lalo na yung mga nandito sa North America. Saludo ako sa inyo, saludo ako sa tibay ng loob at patience, no, pagtitiyaga at sipag. So yun lang muna, mga kapatid, no, tatapusin ko lang to, then after this we'll wait kung saan tayo papupuntahin, kung may reload man or babalik tayo ng yard. Yun lamang, mga kapatid, ano, at muli maraming salamat sa mga subscribers natin at mga viewers. Huwag kayong magsasawang sumuporta sa ating channel, mag-comment lang kayo ng mga suggestions nyo, mga questions, at sisikapin kong sagutin yung mga yan. Hanggang sa muli, mga kapatid, mga brad, huwag niyong kakalimutan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Manibelang Pinoy. Magandang araw.